Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala inyong Kuya Reg. At ngayon ang topic natin, mahal ka ba ng boyfriend mo? Mahalagang tanungin mo yan sa sarili mo, lalo na kung parang nagdududa ka sa pagmamahal niya. Lalo na kung parang hindi mo talaga ramdam yung pagmamahal niya. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga signs na nagpapanggap lang siya na mahal ka niya. Kaya kung interesado ka, chill ka lang dyan dahil uumpisahan na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga signs na nagpapanggap lang siya na mahal ka niya? Number 1, hindi ka niya pinapakilala na jowa ka niya. Kapag naging kayo ng taong mahal mo, lalo na sa part ng lalaki, sigurado makakaramdam ka na parang proud ka dahil sa wakas, naging kayo ng taong pinapangarap mo at taong hinihintay mo. Kaya syempre, ma-excite ka na ipagsigawan sa buong mundo na kayo na. Kaya kung pinakilala ka ng lalaki na yan, na bilang isang tropa, kaibigan, or hindi man lang niya magawang banggitin na jowa ka niya, kapag kausap niya yung mga kaibigan at pamilya niya, malaking red flag yan. Dahil baka ikinahihiya ka niya. Or, baka hindi ka niya talaga minahal bilang isang jowa. Masakit na katotohanan pero maraming nakaka-experience ng ganyan. Mapababae man yan or sa lalaki. Number 2, hindi siya naglalaan ng time para sa'yo. Isipin niyong mabuti kung ano ang feeling kapag bago pa lang yung relasyon nyo. Di ba parang laging bitin yung isang oras kapag nagkikita kayo? Parang napakabilis ng isang araw kapag magkasama kayo. Yung para bang gusto mong lagi siyang nakakasama, kaya nakakagawa ka ng mga imposible para lang makita or makasama mo siya. Kaya kung bago pa lang kayo, tapos lagi siyang walang oras sa'yo, hindi siya nakakagawa ng time para sa'yo, or hindi ka man lang niya kayang i-text or tawagan para i-update kung ano yung mga pinaggagawa niya, tapos nasa 1 or 2 linggo pa lang yung relasyon nyo, sign na yan na nagpapanggap lang siya na mahal ka niya. Number 3, umiiwas na pag-usapan ang tungkol sa future nyo. Kapag mahal ka talaga ng isang tao, sigurado, gustong-gusto niyan pag-usapan ang future na kasama ka. Kasama na dyan yung tungkol sa kasal nyo, tungkol sa kung ilan yung magiging anak nyo, kung saan nyo gustong magpatayo ng bahay, yung mga ganyan. Sigurado masaya kayong dalawa na pinag-uusapan yung mga ganyan na bagay. Kaya kung mapapansin mo na parang iniiwasan niya or umiiwas siya na pag-usapan yung tungkol sa future nyong dalawa, or parang nagagalit siya pag pinag-uusapan yung future ng relasyon nyo, sign na yan na wala talaga siyang pake sa relasyon na yan. Lalo na kung wala namang problema sa kanya na pag-usapan yung ibang topic. Pero kung tungkol na sa future nyo ang topic, walay. Madaling magalit at tinatamad na makipag-usap. Number 4, hindi siya nakakaramdam ng selos. Kapag mahal mo ang isang babae, kahit na sobra-sobra yung tiwala mo sa kanya, sigurado, makakaramdam ka pa rin ng selos kapag may ibang lalaki na lumalapit sa girlfriend mo. Normal yon na mararamdaman ng isang lalaki. Dahil kakabahan ka at maiisip mo na baka maagaw siya ng iba. Kaya kahit na may tiwala ka sa kanya, hindi mo pa rin maiiwasan na magselos kapag may kausap siya ng iba. Kaya kung hindi man lang siya makaramdam ng selos, or hindi siya makaramdam ng takot na baka maagaw ka ng iba, lalo na kung sobrang bago pa lang yung relasyon nyo tapos ganyan na siya, baka hindi ka talaga niya mahal. Kaya wala siyang pakialam kahit maagaw ka ng iba. Diba? Number 5, yung petchay mo lang ang mahalaga sa kanya. Kung malambing lang siya sa'yo or nagagawa lang niya na ipakita na mahal ka niya, kung may mangyayari lang sa inyo, hindi ka talaga mahal niyan. Dahil mahal ka lang niya bilang isang bagay na nagagamit niya at ginagamit lang niya yung salitang mahal ka niya para makuha yung gusto niya. Lalo na kung mapapansin mo na pag hindi mo siya pinagbibigyan, galit na galit, hahamunin ka ng hiwalayan. Sign lang yan na nagpapanggap lang siya na mahal ka niya. Dahil ang totoong mahal niya talaga ay yung petchay mo lang.
at hindi talaga ikaw. Number 6, hindi siya marunong mag-sorry. Sobrang halaga ng paghingi ng tawad sa isang relasyon kapag may nagagawa ka na kasalanan. Dahil dyan mo maipapakita na may care ka sa kanya at hinihingi mo ng paumanhin yung kasalanan na nagawa mo. Kaya kung yung bagong jowa mo ngayon ay never na humingi ng sorry kapag may nagagawa siya na kasalanan sa'yo, or wala man lang nagbabago sa mga kinikilos at mga ginagawa niya, kahit na nakausap mo na siya tungkol dyan, mas maganda kung kausapin mo na siyang mabuti. Pakiramdaman mo ng mabuti dahil hindi maganda yan. Number 7, hindi man lang siya nag-e-effort para maging parte siya ng buhay mo. Kapag yung jowa mo ay puro lang siya sabi na mahal ka niya, pero hindi naman siya nag-e-effort para maging parte ng buhay mo. Hindi man lang siya nagpapakita ng interes sa mga bagay na gusto mo, sa mga ginagawa mo, at sa mga taong mahal mo. Umiiwas sa mga kaibigan at pamilya mo. Or, ayaw niyang pumunta sa mga special events na kasama ka. Hindi ka talaga mahal ng taong yan. So ano nga ba yung mga kailangan mong gawin pag nakita mo yung mga signs na to sa bagong jowa mo? Ang gawin mo, subukan mo siyang kausapin ng hindi pagalit or hindi parang nang-aaway. Dahil kung kakausapin mo siya na parang galit na galit ka or parang aawayin mo siya, sigurado lalong hindi yan magsasabi ng totoo. Kaya dapat kausapin mo siya ng malumanay at maayos. Tapos sabihin mo kung ano yung mga napapansin at nararamdaman mo. Sabihin mo na maging honest siya sa'yo. Pero dapat maging handa ka sa mga maririnig mo. At kung totoo nga yung mga hinala mo sa kanya, mag-move on ka na lang. Dahil wala nang patutunguhan yan. Tapos bigyan mo muna ng time yung sarili mo. Mag-focus ka muna sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. Gumala ka kasama yung mga malalapit na kaibigan mo. Gawin mo na yung mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Mahalin mo yung sarili mo. Alagaan mo muna yung sarili mo. Dahil balang araw, sigurado darating din yung taong magmamahal sa'yo ng buong puso niya. Hindi yung magpapanggap lang siya na mahal ka niya, jojowain ka, para lang makuha yung mga gusto niya. So yun, Reg TV nga po pala, and maraming salamat sa panonood. And ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace and love you all. Goodbye. Guys, bago matapos yung ating video, gusto ko lang i-promote yung ating product na si Doy's Chicken Pastil. Yan, so meron na tayong chicken pastil. Pwede nyo nang i-check out yan sa TikTok, Lazada, and Shopee. Ito yung original, meron din tayong spicy. Yung pangalan ng shop na si Doy's Food Products, tayo po yun, sa amin po ni Mrs. yon. Kami po lahat ni Mrs. ang gumagawa ng product, so bali ako yung nagluluto. Ako mismo talaga yung nagluluto. Kung gusto nyo masubukan yung ating chicken pastil, check out na guys, and maraming salamat in advance. Maraming thank you, and ingat kayo sa mga naroon. God bless, peace, and goodbye.